Hindi na siya magkakaiwas mga kababayan. So, tingnan natin kung totoo yung sinasabi niyang I want a bloodbath. Kasi ang nangyayari, puro lang ablada. Puro lang daldal. Di ba? Mga kababayan, so inaanap na siya ngayon. Nasaan na ang Vice Presidente? Nasaan na si Sara? So ang tanong ngayon, may balak ba siyang mag-attend personally? May balak ba siyang sumagot? Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. O nasaan na daw si Sara? Nasaan na yung Vice Presidente? Inaanap na siya ngayon kasi kailangan na niyang humarap sa impeachment court. Sa Monday na mga kababayan, July 6, ang pagsisimula ng impeachment trial. Sabi dito sa Billionaire News, si Sara Duterte mga kababayan ay inuutusan ng impeachment court na mag-appear. Vice President Sara Duterte has been directed to appear personally or through counsel before the Senate Impeachment Court on July 6 at 2 o'clock in the afternoon when her impeachment trial is set to begin. Ito yung notice mga kababayan na pinalabas ng impeachment court. Sabi diyan, to Honorable Sara Zimmerman Duterte, notice pursuant to Rule 7 of the Rules of Procedures, Rules of Procedure on the impeachment trials in accordance with the writ of summons issued on May 19, 2026, directing you to appear before the Senate of the Philippines upon notice and to abide by, obey, and perform such orders, directions, and judgments as the Senate of the Philippines shall make in the premises according to the Constitution and laws of the Philippines. You are hereby notified the trial will commence on the 6th day of July at 2 o'clock in the afternoon and are further directed to appear on said date in person or through counsel before the impeachment court at the session hall of the Senate of the Philippines, Pasay City, issued on July 2, 2026 at Pasay City, Philippines. Hindi na siya magkakaiwas mga kababayan. So, tingnan natin kung totoo yung sinasabi niyang I want a bloodbath. Kasi ang nangyayari, puro lang ablada. Puro lang daldal. Di ba? Mga kababayan, so inaanap na siya ngayon. Nasaan na ang Vice Presidente? Nasaan na si Sara? So ang tanong ngayon, may balak ba siyang mag-attend personally? May balak ba siyang sumagot? Ang magpe-preside po ng impeachment trial si Senate President Sherwin Gatchalian. Nagsalita na si Sherwin. Ako yung magpe-preside. Kayang-kaya yan ni Sherwin Gatchalian. So ngayon, inaasahan sila na gagamit ng mga delaying tactics. Pag-question sa mga jurisdiction, tulad ng style ng kanyang tatay doon sa ICC. At saka siyempre yung mga legal technicalities upang patagalin ang 92 days na takbo ng paglilitis sa halip mga kababayan na harapin yung katotohanan. Yan ang inaasahan ng publiko ngayon. So nakita natin mga kababayan, winasak ni Sara Duterte mismo ang kanyang sinumpaang tungkulin dahil po sa 4 na mabibigat na akusasyon na binalangkas po ng Kamara, yung 4 na articles of impeachment laban sa kanya. Una yung misuse of confidential funds involving 612.5 million pesos. Yung hindi may padiwanag na yaman na tinatayang bilyon-bilyon. Yung na-detect po 6.77 billion yung nakita ng AMLAC. Yung graft in corruption sa DepEd, pagsangkot sa kanya sa maanomalyang transaksyon. Kabilang na dito yung overpriced na mga kagamitan at aligasyon ng bribery
sa DepEd. Then siyempre, yung pang-apat, yung pagbabanta, grave threats sa ating Pangulo na banta na rin po sa national security. Pagbabanta niya sa ating Pangulo, kay Lisa Marcos at saka kay dating Speaker Martin Romualdez. Isa pong gawi na labag sa pambansang seguridad. So si Sara ay isang masasabi nating kauna-unahang jet setter at isang absentee vice president. Binansagan siyang Sara the Explorer kasi layas ng layas, travel ng travel, mga kababayan, at wala mang napala ang Pilipinas sa kanyang kaka-travel. Puro pampersonal. Palaging nawawala, mga kababayan, sa mga kritikal na sandali ng ating bansa. Habang ang mga Pilipino ay dumadanas sa matinding krisis at kalamidad, na sa pag-travel si Sara, abala siya sa mga biglaan na mga pagbiyahe sa ibang bansa na kung saan wala man pong malinaw na diplomatikong pakinabang. Tapos pagbalik, makikita mo sa mga lamay. Madalas, mga kababayan, makita natin sa mga funeral, lamayan para sa malinaw na political exposure. Yun ang gawain ni Sara. So, pang mayor lang talaga. Sabi nga ng yung achievement ni Sara, accomplishment ni Sara, sabi ni Silo Magno, ay pang barangay level lang. At makikita natin ang pagiging VIP paranoia at aksaya sa security. Makikita ninyo na mas marami pa yung nakapaligid na security sa kanya kaysa sa mga lumalapit na tao. Kahit nasa loob na ng Senado, mga kababayan, matindi pa rin yung security sa kanya. May security na yung Senado. So siya, tambak yung security, habang yung ating mga mamamayan walang proteksyon sa kalsada. At umupo bilang DepEd Secretary, alos wala man pong nagawa. Ganon, inutil. 3% yung accomplishment, mga kababayan, doon sa pagpatayo ng mga classrooms. 3,000 plus yung target, 193 lang yung naipagawa. Less than 3%. So sa kanyang termino bilang DepEd Secretary, imbes na solusyonan yung mga kakulangan sa silid-aralan, libro at saka mababang pasahod ng mga guro, mas inuna pa niya yung pagbili ng mga overpriced na laptop at mga anomalyang kontrata. Aros walang naiwan na legacy sa DepEd, mga kababayan, si Sara, other than yung terminology niya na sumikat, yung tambaluslos, nadagdag sa vocabulary ng mga kabataan. At siyempre, yung pagmumura niya, natingala ng mga kabataan. At nakita rin natin yung kanyang pambabastos sa budget hearing sa Congress. Taasan niyang nilayasan at nilihis yung mga pagdinig sa budget niya, mga kababayan, sa Kongreso. Dahil hindi niya kayang ipaliwanag kung saan napunta yung kanyang mga pondo. O basta siyang untouchable at mas mataas pa sa batas. Pagbabanta ng karahasan ang kanyang naging depensa. Imbes na gumamit ng factual at legal na argumento, dinala niya ang usapin sa antas ng kalye sa pamamagitan ng pagbabanta sa mga opisyal ng Estado, sa ating Pangulo, kay Lisa Marcos at saka kay Martin Romualdez. So patunay ito na wala siyang respeto, mga kababayan, sa checks and balances sa gobyerno. Nandyan ang kanyang garapalang pambabastos sa ating konstitusyon. Ang pag-iwas at pag-walk out ni Sara Duterte sa mga pagdinig ng legislatura, hindi po siya simpleng political drama, mga kababayan. Ito po ay isang tahasang pag-atake sa ating konstitusyon. Bilang isang abogado, alam niya yung power of the purse ng ating Kongreso, at saka siyempre yung oversight function ng mga mambabatas ay isa pong sagradong haligi ng ating demokrasya. So ang kanyang pag-asta, mga kababayan, na parang siya exempted sa pagsagot
ay isang patunay mga kababayan ng isang diktatorial na mentalidad. Ayaw niyang tinatanong. Ito po ay walang lugar sa isang sibilisadong pamahalaan. Kung wala pong tinatago si Sara Duterte, so bakit ang kanyang sagot, ang unang tugon mga kababayan, ay magpadala ng hukbo ng mga mamahaling abogado para maghain ng mga harang, questionin po ang jurisdiksyon at gumamit ng mga procedural delay. Ang tunay na leader mga kababayan na may malinis na budhi ay humaharap po ng mata sa mata sa kanyang mga taga-osig. So ang paggamit ng kanyang legal team ng mga technicalities mga kababayan ay isang dipaktong pag-amin na hindi kaya nilang idepensa ang substance ng mga akusasyon ng korupsyon. Winasak niya mga kababayan yung natitirang dignidad ng opisina ng pangalawang Pangulo nang dalhin niya ang kanyang depensa sa antas po ng pananakot at pagbabanta ng pagpatay. Ang isang pampublikong opisyal mga kababayan na hindi kayang magpakita ng basic na respeto sa kanyang kapwa-opisyal at sa batas at sa mismo mga mamamayan na nagpapasahod sa kanya ay walang moral na karapatan na mamuno sa ating bansa. Siya po ay isang absentee leader kapag may trabaho. Subalit, isang agresibo na warlord kapag sinisingil sa kanyang mga pananagutan. So, opisyal na mga kababayan na nag-issue ng writ of summons ang Senate Impeachment Court para obligahin mga kababayan siya na sumagot ng direkta. Wala na siyang takas o idadahilan. Ang impeachment trial ang tanging paraan po upang panagutin ang isang abusadong opisyal. Hindi po ito pwedeng idaan sa mga scripted press conference. Ang paggasta ng pera ng mga mamamayan, kailangan niyang umupo sa silya ng nasasakdal at patunayan po ang kanyang kalinisan. Kung mayroon man, ang impeachment trial mga kababayan ay hindi isang political na laro. Ito po ay isang legal na pader kung saan ang mga pambabastos, pagtakas at talamak na korupsyon na kinasangkutan po ni Sara Duterte ay wala na pong mapagtataguan pa dahil ang batas mismo po ang hihila sa kanya pabalik upang managot po sa bayan. Ganon po yon mga kababayan. Ito naman po manifestation mula sa prosecution. Sabi dyan, the prosecution in compliance with the pre-trial order dated June 29, 2026, particularly the requirement to furnish the impeachment court and the respondent at least 3 days prior to the scheduled presentation, the list of witnesses for the hearings on July 6, 7, and 8, 2026 respectfully submits the following list of witnesses. Kasama po si Attorney Jeremy Lotok, Regional Director ng National Bureau of Investigation, Bangsamoro Administrative Region for Muslim Mindanao. Tapos John Mark Kalilong, Senior Agent, National Bureau of Investigation, Cyber Investigation in Assessment Center, Pasay City. Captain Belinda Bello, Executive Director, Legislative Security Bureau, Sergeant at Arms, House of Representatives. Respectfully submitted, Quezon City for Pasay City, Philippines, July 3, 2026. So sabi dyan, prosecutors will open the impeachment trial versus Vice President Sara Duterte on Monday with NBI and House of Representatives officials. Their manifestation said, the prosecution has said it will start with Article 4 of the impeachment regarding threats made against the President, First Lady and former House Speaker Martin Romualdez. So, yun ang una sa tatalakayin mga kababayan. Yung pagbabanta ni Sara Duterte sa ating Pangulo. Kaya mga taga-NBI, yung mga witnesses mga kababayan, i-validate kasi, binalidate na nga
yung video, recorded mga kababayan, na nakuha sa press conference online ni Sara Duterte. So abangan natin mga kababayan kung pupunta si Sara sa Monday o hindi.